na pag iginagalang mo ang iyong ama't ina, dapat pakinabangan ka, may magawa kang kabutihan sa iyong ama't ina. Yun ang lagpas sa titik nung igalang mo ang iyong ama't ina. Halimbawa, sabi mo nga sa tatay mo, opo, nanay, opo, 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 lagi kang naka-opo. Wala ka namang ginagawa para pakinabangan ka ng tatay mo at nanay mo. Yung tatay mo nakakabalubaluktot na sa bukid, di mo man lang tulungan mag-araro. Yung nanay mo baluktot na dun sa paglalabay, hindi mo man lang matulungan, ikaw dalaga. Para bang sinasabi mo, hindi na kita tutulungan, nanay, korban na lang. Hain mo na lang sa Diyos yung pakikinabangin mo sa akin. Masamang anak yon, walang utang na loob ang tawag doon. Dapat gumawa ka ng kabutihan sa magulang mo. Yun ang essence ng utos na igalang mo ang iyong ama't ina. Yung mga iba, manghawak sa titik, hindi ko naman kanilalapastangan ng tatay ko at nanay ko Hindi ko naman sila minumura Hindi ko naman sila dinadabugan Hindi nga, pero hindi ka rin pinakikinabangan. Dapat makagawa ka ng anuman para sa iyong ama't ina. Mapaginhawa mo sila sa panahong sila'y nangangailangan matulungan mo sila. Yon ang essence ng salitang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina.